Dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Na dinhi sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Aksyon TV. Aksyon TV, balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Aksyon TV. Pinangga ka. Mga balita, nasyonal, regional, probinsyal ug ilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kamuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag Clarin. Kauban ang tibok puwersa sa Aksyon TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag Clarin. Hatag maayong serbisyo, di gyud ka mahayang duulan, mga bata man o tigulang. Ilaag ka sa susuman, panggaon ka sa taman-taman. Luwas nga pulianan sa Clarin, atong matagamtan. Kung gayo ka sa Clarin, panggaon ka sa Clarin mo lang mabatunan, di unay gugma, way susamang kasayang masaksihan mo. Dayon ka mo sa lungsod sa Clarin, pinangga ka. Subas bituon, kauban ang ginikanan o gigsuon, magdala og fish cracker, sumanog guban pang mga pagkaon. Magpahangin sa bukid sa Bernard, ug magtampisaw sa dakong subas dalingap. Kung gusto ka magpadagat, ang tanang resorts andam mo alaga. Susama ka sa diyang masaksi
nasyonal, regional, probinsyal o gilabi na ang lokal. Pagasaluhan ta sa matag pamahaw ug kada pagmatas kamuntagon, makaingon kita og Hi! Hi! Good morning! maayong buntag klarin. Kauban ang tibok puwersa sa Action TV ug ang kauban tas kanunay ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio ug tibuok Tuwari Media Broadcasting. Kaming tanan mutimbaya kanimo og maayong buntag klarin. Yes, maayong buntag, maayong buntag, maayong buntag! Good morning! I can't actually hear my voice. Ay, anong mihinay mo itong internet doon? Ay, gali, nakasugakod na ta ha? Be, daw be. Okay ng internet. Okay na. Anyway, maayong buntag lamang gyapon. We are here. Live sa atong Action TV, ang Clarion Broadcasting Channel. And of course, by the way ha, medyo dilatag tansutay dito speakers sa atong silingan nga network, ang Tri-Media Broadcasting, together with sa ato ang Radio Ascenso 106.7 Farm Radio, ang online community radio Radio Ascenso News FM. Eko sige lang, mag-air gya punta daga doy. Unya lang, ay alag ka balaka. Kumusta man ka daga dyan? Okay ka daga? Inay? Okay kang internet. So, we are here sa atong programa nga maghatag patimbaya ngadtos 29 ka barangay sa lungsod sa Clarin ug even sa mga Clarinon all over the globe. Good morning! Maayong buntag Clarin! Good morning! Sa ngalan sa atong kinatibok ang pwersa sa atong Action TV, ang Clarion Broadcasting Channel, sa atong mga kaubas buhat, silang news scooper korrekta nga nakaroon sa field, si John Del Tome, as well as him napod sa field, kauban nato dire technical, si John Harold Paglinawan, dito sa atong kaubang CBA ng Radio Ascenso 106.7 Farm Radio, silang Kuya Bal Cabrera, silang Erickson Mahinay, and the rest of the guys there. Sa atong Action Man Mayor Jojo Dasarawa. Good morning! Sa atong atin ng bayan Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos. Good morning! Sa atong mga konsyales, Konsyal Aniki, Konsyal Mike, Konsyal Kintoy, Konsyal Jenny, Konsyal Ann, who else? Konsyal Engineer Erwin, Konsyal Tatay Boy, Konsyal Kintoy, did I mention him already? Konsihal Freddy Maligse, Konsihal Ryan Duldulya ug IPMR, Konsihal kining Bartolome Lina. At patagwa ko nalimtan ha. We're trying to memorize their name. Pagigubani kami sa usa ka oras more or less nga paghatag og patimbaya ninyo daga doy o paghatag balita unyang taod-taod sa tanang mga kawani sa balay lungsod. Good morning! Sa 29 ka barangay. Good morning! Mga kapitanes, mga konsyales sa matag barangay. Good morning! Ala, good morning, mayong buntag, mayong buntag. Good morning! And of course, mayong buntag usab sa top-notch nga governor. Gani matud pa sa RP mission. Another nga proklamasyon ang gihatag ngadto kaniya. Sana usab gihapon sa pulo sa pinakamaayo nga gobernador sa tibuok Pilipinas. Governor Attorney Henry Sevilla Waminal. Sir, good morning. Good morning! Ug sa atong ginatawag Second District Congressman, ang kongresista sa ikadong distrito, and at the same time ang Assistant Majority Floor Leader sa 19th Congress, Congressman Ando Waminal. Good morning! Sir, good morning to you also. And of
Of course, ni Congressman Jason Almonte sa 1st District, one of the finest usab sa tibok nasud. Vice Governor Rowena Weng Gutierrez sa tanang mga board members, hala, good morning. Special mention ngadto kang SK Federated President sa kinatibok ang Clarin o gani sa kinatibok ang lalawigan sa Misamis Occidental, Clara Mi Villanueva. Good morning! Ang kadagatan naapay sumanga pwede ninyong liguan. Tara na, atok ng subayo, nabalik kami, aturang kitahon. Oy, mayong buntag again sa 29 ka barangay ha, mayong buntag. Mga poblasyon areas, mayong buntag. Kumusta ban ang atong mga kuandra, mga kadagatan sa mga coastal barangays sa atong lungsod sa Clarin? Good morning ha, poblasyon sa may mga coastal barangays sa atong lungsod. 1, 2, 4 sa panadira. Mialin, mga coastal barangays, Dilapas, sa Lupagan. Ala, good morning ninyo dira ha. Sa mga barangays usab nga unsa man na dira dyan. Time sa kay murag na ay kuan ha, time sa Sumalang kininato makilawan, Suman Festival daksa sa atong katawan. Sa kapistahan manayaw ta sa simbahan. Adunang isyado puso ang ang sinulo. Actually, natay adjustment sa pikas ha. Pikas lawak mo na. Ito lang sang gikubi dito gadto. Oy, dikita doy sa uluhan sa atong mga balita para unya sa atong national news. Sa uluhan sa atong national news para unyan ning taud-taud, 5 ka drum sa mga eksplosibo sa NPA na recover sa AFP o sa PNP. House Appropriations Chair may suporta sa paggamit sa wala magamit nga pondo sa GOCC aron punduhan ang mga proyekto sa atong gobyerno. Another one from the national news para unya nin taud-taud. Courtesy resignation sa pipila ka mga opisyalis sa DepEd gitahod ni incoming Education Secretary Sonny Angara. Sa katapusan ta nga national news para unya taud-taud, mga sirs, mga ma'ams, DOH ni pasidaan sa pagsakas kaso sa dengue dungan sa ting ulan. At ang ipodon niya ha, ang atong lokal nga mga balita doy. Awag ang atong ginatawag nga weather forecast because adunay matud pa sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration as of 3 a.m. today, no, ang LPA naa sa may somewhere in Surigao City. Unya na lang ng kuano niya, unya na lang na taud-taud ha ang detalye niyan taud-taud doy. And ang atong lungsod sa Clarin adunay ginatawag extreme ha.
sa nga extreme general flood advisory. Apil siya sa kinatibuk ang lalawigan sa Misamis Occidental o gani sa kinatibuk ang Rehiyon 10 nga adunay ginatawag nga extreme general flood advisory. So nanagyoy na experience ta nga mga baha, no? O gani pasaylo atas pag-ingon but makusog nga mga baha somewhere in atong kinatibuk ang Rehiyon 10 o gani sa lalawigan sa Misamis Occidental. Busa atangi ang atong mga nagkalain ng mga balita niya na doy. Please share this live feed ha para mas daghan pa ang mahibalo sa mga nagkalain ng mga impormasyon sa atong local news po niya. Atangi lang. Atangi ang atong mga lokal nga mga balita. Masaksihan ng adlaw sa iya ang pagkahon. Ang RP Mission and Development Foundation Incorporated ni pagawas na po na. Just 3 days ago nagpost sila sa ilang official Facebook page og sa ilang resulta sa top performing governors in the Philippines, and we are so blessed. And we are so happy also nga ang ato ang most hardworking governor, Attorney Henry Sevilla Waminal Sr. Sa gayod sa nigawas nga top performing nga governor sa kinatibuk ang nasod sa Pilipinas. Nya tangi ang detalye na doy. Again, that is not coming from us ha. Gikan ka na sa RP Mission and Development Foundation Incorporated. Ang rating sa atong gobernador is nasa 79.9% overall. Ang labing una ni ini si Governor Gwen Garcia of Cebu, garnering the percentage of 93.8%. Sige lang, mga detalya na unyang taod-taod. Good morning sa tao ay maglingaw-lingaw sa ta. Mayong buntag sa tanan again sa 29 ka barangay sa lungsod sa Clarin. Good morning! Good morning! Good morning! Congratulations by the way ha, kagahapong adlaw gibuksan ang usa sa talagsaon nga mga proyekto sa atong Waminal Administration. Wala ni Action Man Mayor Jojo de Sagawa, sa atong ate ng bayan Vice Mayor Ging Waminal de Los Santos, and the rest of the team Asenso Clarin nga kanalaging sanitary no, sa mangyod Miguel. Sige, panindige. Sanitary landfill. Nadoy ka na. Kayuring na. Sana man eh, nalaman tayo ano yung ano. Nalaman tayo rapper, hip-hopper na kayo. Boxing hero. Gi-jacket na sila doy. Na sila gipangyayay na kayo. Mabitaw ha. Giukas. Giukas na lagi na mo lagi. Kaulaw kay humana ni programa ko. Ako na po mag-jacket ano ko. Pagkabitaw, seriously speaking, ang atong Waminal Administration ning hatag na pod og another unique, one of the rarest nga kuan, usa sa mga talagsaon ana na lang, hindi ko kalitok og rarest, usa sa mga talagsaon nga proyekto gani sa kinatibuk ang lalawigan sa Misamis Occidental o gani sa kinatibuk ang Mindanao.
Atangi ang detalye na doy ha, atangi ang detalye ng inyong taod-taod. Coming from our team diri sa field. Good morning sa natong tanan, no? Good morning sa natong tanan ha. Good morning sa tanang nagpaminaw, naglantaw sa mismong page sa atong Action Man Mayor Jojo Dasagawa, Dr. Nino Seferino Rivelo. Good morning! Ang atuang Municipal Health Officer. Doc, maayong buntag. Good morning! Agoy, salamat kayo sa kanunayng kanabang pagsugot no sa atong mga interviews. Siya pa'y nanghagit. Siya pa'y nanghagit. Kiyo ning atong doktor. Kiyo ning atong MHO. Siya, matud pa. Og namoy mga pangutana, hala, niya lang ko, interview ako. Nalimangga. Kiyo ning atong MHO, di gini mo libad og interviewon. Mo pa'y manghagit og interviewon. Salamat kayo sa mga hearts and sa mga shares, ha? Ang mga hearters na to. Geraldine Hinoktan. Ma'am, good morning. Kuan man ni siya? One of the executives sa Land Bank, no? Di lang ko kuan determine og unsa iyang ranggo gayud. Masausan sa mga opisyal sa Land Bank. Almira Sumundong Boholano is also watching us. Salamat kay Madam. Of course, atong MHO, Doc Nino Seferino Rivelo. Doc, maayong buntag, no? Salamat jud kayo, Doc. Salamat kayo sa kanunay nga paghatag og infos namo. Gani kami may magkulang ani. Kami pay dili kayo mo anha diha nimo. Actually na feature na kanamo sa one of the programs. Dayon I don't know man nakita to nimo. Lagi. Salamat kayo, Dok. Salamat. One of these days, no? Wanha kami dira. Ma'am Joan Mihurada Dula, salamat kayo sa pag-heart nining atong programa. I-share ni palihog ha, i-share ni palihog. Unsa man ni? Okay. 4 shares and 13th place diri sa atong kuan. Adunay post usab no ang atong SK Federated Vice President sa lungsod sa Clarin, ex-officio member sa Sangguniang Bayan, SK Fed Mark Ryan Duldulya sa iyang page matud pa. On July 16, 2024, ang SK Provincial Federation President of Misamis Occidental, Board Member Clara Mi Villanueva, supported by most working governor Attorney Henry Sevilla Waminal, in collaboration of National Youth Commission con NYC, conducted a local monitoring on the implementing of local youth development plans in the province of Misamis Occidental, held at I Hotel and Residences, actually, Clarin, Misamis Occidental, participated by the different SK Federation President and local youth development officers. Different man sa to pa plural ni in every municipality and cities. Municipalities and cities. No, sus. Yung naka-aktibo doy. Even ang atong mga batanong mga lideres. Yung naka mga aktibo ang atong mga lideres. Even those youth leaders of ours. Una, moingon lang iske. Wala o nang adumdum kani komentaryo lang kun jutay sa unang panahon no. In the past administrations, sige na silang ingon nga wala o ng iske kay matud pa props ka ng iske kadugang-dugang lang nas pundo. You look at these people right now, look at these kids right now, na nagay sakto nga partisipasyon doy. Salamat kayo sa paglabay sa kong newsfeed ha. Actually, ilabay ka po ni sa kong newsfeed ning post ni SK Fed Vice President Mark Ryan Duldulya. Oy, sa ginatawag tang Action Kid ha. Aljon Mariket. Good morning ni mo dra, Sir Aljon. Ang laydo sa tanan pang laydo ni. Ang regional unsa din tawag nimo na president
sa tanang laydo. Mo lagi ni gitawag laydo sa tanan pang laydo. Katibok rehiyon. Layda sa tanan pang layda mapunis klaro. Kadungog ni Slido na to. Tawag gini wa. Ang layda sa tanan pang layda sa laydo pa sa tanan pang laydo. At ang atong mga nagkadaiya mga balita, lokal man, national or even atong weather forecast sa atong pagbalik human lamang niining mga pipila ka mga pahinumdum. Kadsot lang. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Tayo na sama-sama nating iaangat ang ating bayan tungo sa kasaganahan. Ang pagsisilbi para sa lahat. Tayo na umunlad, sumama kayo. Asenso Pinoy, maaasahan mo, makakasama mo sa pag-unlad. Asenso Pinoy, dito tayo, panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Asenso Pinoy. Panalo tayo, kung tayo'y Asenso Pinoy. Progreso sa bawat Pilipino. Asenso Pinoy tayo.
serbisyo karaban usab kini ka agenda sa aksyon agenda sa Rural Mineral Administration nga among tumong og tinguha, we have to bring the services to the barangay. Dili lang medical mission, dili lang dental mission, naka-align kini sa ELCA o sa JEDA. Mao kini ang atong programa nga gusto gyud sa atong halandong governor o sa atong halandong congressman na we have to bring the services. Kay lagi, dili na mo ato sa lungsod para pagparisto na sa COMELEC, para pagparisto sa iyong mga anak, kay libre man ang anak karong adlaw, anaan na yun nga among dibitbit diniyo sa inyong barangay. Ang pinapangay, naghiusa para sa pag-asinso, dili lang sa probinsya, kundi pag-asinso na po dili sa lungsod sa kanil. Amo kinang bitbiton, nganyi sa itong karan, kay lagi ang among papahan, kauban sa mga konsiyo, kauban sa atong vice mayor, anaan na mo ibusta sa inyong barangay. Mayong buntag! It's bringing the government closer to the people. Dili na kamo dito sa mga kami na ni sa inyo ha. So atong i-avail kani atong mga kahigayunan karon kay sayang kayo opportunity na kayo ni nato no. Ang lokal katang gobyerno naglantaw sa panginahanglanon sa atong lungsod o nabalo na to mo nga ang atong kayuhan mo ni prioridad sa ato ang panggobyerno. Ato ang action man, ato ang municipal mayor, engineer Emeterio Dacer Rua Jr. Vice Mayor Ate Bing ng Bayan, Vice Mayor Risa. Yes, welcome back sa atong kadadlawng pagpahadalag hudya ka o pagdalag balita o paghatag og patimbaya sa atong mga klarinhon nining atong tulumanon. Maayong buntag klarin og sa atong national news. National news ay atong unahon na. 5 ka drama sa mga eksplosibo sa NPA na recover sa AFP o PNP. Na-recover sa Philippine Army o Philippine National Police kung PNP ang 5 ka drum sa mga eksplosibo o 21 kung 21 ka mga detonating cords nga gituha gigamit sa pag-atake sa mga terorista sa New People's Army. Ang mga eksplosibo kung mga explosives doy na diskubrihan sa mga tropa sa 16th Infantry Magligalidok Battalion og 85th Infantry Sandiwa Battalion og mga pulis sa Labo, Camarines Norte niadtong Sabado, Hulyo 13. Nasuta kini mga kasenso pinagi sa impormasyon nga gihatag sa usa ka sibilyan ngadto sa mga otoridad. Matod ni 2nd Infantry Jungle Fighter Division Commander Major General Roberto Capulong tungod sa kalambigitan sa explosive materials sa paggama og improvised explosive device kun IED na pakyas ang plano sa mga komunistang terorista nga magsabwag og kagubot sa mga komunidad. Nanawagan usab si Major General Capulong sa mga nahibiling mga miyembro sa NPA nga mo surrender aron makadawat og mga benepisyo ubo sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Sa lain pa nga nasyonal nga balita, House Appropriations Chair ming suporta sa paggamit sa wala magamit nga pondo sa GOCC aron punduhan ang mga proyekto sa atong gobyerno. Gitumbok karon ni House Appropriations Committee Chair Zaldico ang lakang sa Department of Finance nga gamiton ang bilyones nga pondo nga wala magamit sa GOCCs aron pagtabang sa ubang ahensya sa paghatag sa gikinahanglang serbisyo
o mga projects kon proyekto. Matod pa niko mga kaasenso nga niining pagpagiha masiguro nga mas makabenepisyo ang mga Filipinos sa pondo sa atong gobyerno. Alang sa gipaabot nga pagsumite sa 2025 National Expenditure Program matod sa Department of Finance, alang usab sa interes sa publiko ang pagbalhin sa idle funds sa GOCC tungod kay magpundo kini sa mga proyektos gobyerno nga makatabang usab sa paglambo sa ekonomiya sa nasud. Pananglitan niini mao nga ang giilang nga 500 billion pesos nga reserba sa Philippine Health Insurance Corporation kon PhilHealth nga mahimong ibalhin nga dili mapektuhan ang operasyon sa state health insurer. So isa lang na sa mga examples. Matod niko, dili kini gikan sa kontribusyon sa mga miyembro kundi pondo nga gigahin mismo sa nasudnon ta nga kagamhanan. Gipasabot pa sa magbabalaod nga sobra ra ang pondo nga gamiton. Sa to pa digid makaapekto kini sa ilahang internal nga provide usab og service, right? Pipila sa mahimong mapunduhan mao ang Metro Manila Subway Project ug ang Teacher Effectiveness and Competencies Enhancement Project. Salain pa nga nasyonal nga mga balita, courtesy resignation sa pipila ka mga opisyal sa DepEd gitahod ni incoming Education Secretary Sunny Angara. Mga sakop dito ni kaniay Secretary o Vice President kuan ha Inday Sara kay nang kuan man gi-resign man after here also resignation. The details is or are girespeto ni incoming Education Secretary Sunny Angara ang desisyon sa mga undersecretaries o assistant secretaries sa ahensya nga ni sumitek og courtesy resignation. Karong adlaw gisumite ni Education spokesperson og Undersecretary Attorney Michael Poa, Undersecretary for Administration Nolasco Mimpin og Assistant Secretary of the Office of the Secretary Sunshine Fajarda, Assistant Secretary for Procurement Reynold Munsayak o Assistant Secretary for Administration Noel Baluyan ang ilang mga courtesy resignations. Kini sa wala pa ang gikatak ng turnover sa bag-ong pamunuan sa ahensya nga gipanguluhan or panguluhan po ni Angara. Sa usa ka pamahayag, si Angara nagkanayon nga andam na siya sa bag-ong tahas nga iyang pagadadon samtang sugod kini karong Biyernes. Matod niya kung unsa man ang appointment, ila kining ipahibalo sa mosunod nga mga adlaw, ilabi na kay tumong nila nga makasugod gilayon sa trabaho ug mapatuman dayon ang mga programa alang sa nasangpit nga ahensya. Sa katapusan ta nga national news, DOH ni pasidaan sa pagsakas kaso sa dengue dungan sa ating ulan. Ang Department of Health kon DOH ni pasidaan sa padayong pagsaka sa kasos dengue karong panahon sa ating ulan. Base sa pinakaulahi rather nga datos sa DOH niadtong Hunyo or June 29 ni saka na og 30% medyo dako-dako doy ang ihap sa mga kaso sa dengue gikan sa 6,323 kun 6,323 kakaso nga natala gikan Mayo 19 hangtod Hunyo 1. Karon nitala na og 8,246 ka kaso ang natala sa tibok nasod gikan June 2 hangtod June 15. Sa kinatibukan mga kasenso,
kapin sa 90,090,000 kakaso sa dengue ang natala sukad ni antong tuig 20 niadtong Hunyo 29, 2024 ang okay, atong balikon ha. Sukad niadtong kuan pagtungtong sa 2024 hangtod June 29 of this year 2024, 90,000 na po ang score sa dengue. Apil na ang 233 kung 233 nga nakabsan rather sa ilang hinulaman nga kinabuhi. Ang DOH nagpahinumdom sa publiko nga sundon ang ginatawag nga 4S aron masumpo ang dengue. Unsa nang 4S? Search and destroy. Ang pagpangita ug pagguba sa mga lugar nga gisudlan kung gipuy-as lamok. Self-protection, pagsulob sa tag-as nga mga sinina ug paggamit og insect repellent. Seek early consultation kung pagkikita gilayon sa mga doktor kung adunay mga sintomas sa dengue. Ug ang katapusan niini, support fogging or spraying. Pagsuporta sa fogging o pag-spray sa mga lugar nga adunay taas nga kasos dengue. Matod kay Health Secretary Teodoro J. Herbosa, nagkadugang man ang kaso sa dengue sa pag-ulan. Matod niya, ang epektibong paagi sa pagpugong niini mao ang pagpatay mismo sa mga lamok. Mao kana ron mga ka-asenso ang atong visual sa weather map nga gikan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon Pag-asa, gikan gayon sa ilang official website nga pag-asa.dost.gov.ph. As of alas 3 kaganihang kadlawon, ang low pressure area kun LPA ana matud pas Pag-asa sa 200 kilometers, 200 kilometros sa may Subangan, amihan ng Subangan sa may Surigao City, sa may Surigao del Norte. Samtang southwest monsoon ang muepekto sa may kasadpang bahin sa habagatang Luzon, Visayas ug Mindanao. So kaning atong mga pag-ulan dili ni siya direkta nga tungod sa ginatawag nga low pressure area, but of course gikan lang gyapon kini sa mas na enhanced actually nga habagat. Ang Bicol Region, Eastern Visayas, Northern Mindanao, kita dire sa Region 10, Caraga, Davao Region, Isabela, Aurora, Quezon, Marinduque, and Romblon, adunay mga pag-ulan. And of course, tungod ka na sa mas gipa-enhance nga habagat tungod sa low pressure area. Ang Mimaropa o Visayas ug Mindanao nga wala hinganli nga mga parte niini, aduna po'y mga pag-ulan tungod pud ka na sa southwest monsoon kun habagat. Kanay balita ha, ang Metro Manila and the rest of Calabarzon, tungod po sa habagat ang ilang mga patak-patak lamang ang pag-ulan dito. Diri sa tong lungsod sa Clarin, naalang yapon, parte lang yapon, or aduna lang yapon flood advisory coming from Pag-asa ang lungsod sa Clarin because, of course, ang tibuok lalawigan sa Misamis Occidental or even ang kinatibuk ang rehiyon sa Rehiyon 10, aduna may ginatawag nga extreme flood advisory. Extreme na ginadoy, medyo grabe-grabe na gina sa tupa na nagyoy na-experience ta nga mga baha. One of the places here sa Rehiyon 10.
9 a.m. today, adunay mga panganod ha nga makita ta sa tong lungsod sa Clarin. And then expect some rains or showers unyang alas 5 sa hapon or more or less, no? Dayon mga pagpangilat mga alas 9 padulong sa tungang gabi. Natmontag sayop ni ilang data pero lagi nagabase ra punta sa gi-forecast sa Pag-asa. Makita na to nga naa na gyud ha sa color red kon extreme flood advisory ang gihatag sa Pag-asa nganhi kanato sa Region 10. That includes Lanao del Norte, Misamis Occidental, Misamis Oriental, and Bukidnon. So naa na gyud na experience doy nga mga pag-ulan og mga dili lang kay mga pag-ulan but rather mga pagbaha. Napod sa red kun extreme ang flood advisory sa BARM kun Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. That includes Lanao del Sur and Maguindanao. Dira sa may Region 9 na hagbayay ra nga adunay extreme flood advisory dira. Naalang gyapon hantod karon ang flood advisory dira sa may Zamboanga Peninsula. That includes Zamboanga del Norte, Sibugay, and del Sur. Diri pod sa atong another nga igsuon lang yapon nga silingan rather nga rehiyon ang rehiyon 11 Davao Region that includes Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental ug Davao de Oro. Samtang severe or orange flood advisory ang gitala dira sa may Caraga Region. That includes Dinagat Islands, Surigao del Norte, Agusan del Sur, Surigao del Sur, and Agusan del Norte. Kato mga ka-asenso ang atong balita sa kahintang panahon. At ang unya ha ang atong mga balita pagyod na lokal, no? Atong gipaulahi lang sa ang lokal ha para mas maka-adjust dito ang atong technical team. Kay napud sila gibuhat dito. Sa pagbalik na to at ang atong local news pero maglingaw sa ta, manayo sa ta in the tune of Senso miss noon ko.
paradise ang makita mo. It's a wonderful place. I promise I'll miss not ko. Kalindot, misok, laag-laag, presko nga hangin nang inyong masimhot, libot-libot ug motilaw sa mga pagkaon nasa tupalibot. Halahapit sa mga hapitan nga numan magbalon, tas pagkaong malamian maaninot nga suruyan, laagan nang di makumpara pa sa Laag sa uban. misok, ipasigar buta para sa misok. Tala magkuyog ta para sa misok. Let's have fun, chill and enjoy. Laag sa misok, oh, oh, oh. Travel ta diri sa misok. Isa pa sa pa, dili pa sa mismo. Isa pa, ginadayo sa pagkista ka din mo magdala. Isa mismo, magpulong malinawon nga malabot. Muli pa yun, mapadayo na kahit bago ng mismo. Diri sa misok. Og sa atong lokal nga mga tinubdan doy. Atong dawaton ha. Bagong youth organization sa Clarin. Girehistro na ang balita ha atong kwaon na coming from News Cooper Eric Recta. Please go ahead. Bagong youth organization sa Clarin rehistrado na kaya itong pitsakensya sa bulan sa Hulyo 2024 o sa Kasol Youth Organization ang bagong naaprubahan nga organisasyon sa kabatanunan nga nakabase sa pagtuo sa lungkon sa Clarin sa Youth Organization Registration Program System sa National Youth Commission nga adunay registration number YO8583071224 o sa kini ka organisasyon nga laing sikta sa mga kabatanunan nga puno og pagsalig sa Ginoo nga ang gusto para sa kaayuhan sa tanan ug mahilikay sa mga daotang binuhatan nga anaa nagsumikad sa Barangay Dolores, Clarin, Miss Occidental. Hingpit nang nanumpa sa ilang mga katungdanan ang mga opisyali sa Soul Youth Organization pinaagi ni Action Man Mayor Jojo Dazerua. Ang nahimong presidente mao si Mr. Judel Gases. Anaa sa mga o-taking sila si Iski Chair Honorable Julbami Ambayek, LYDO Aljon Marquet, LYD Assistant Ronnie L. Ramintos Jr. Sa mensahe ni Action Man Mayor Jojo Dazerua nga analaing sikta nga gitawag og Mormons nga ming bisita sa iyang buhatan og nahibulong og nahilipay kini ngadto ni Mayor Jojo kaysa 13 ka tuig nila nga nagsangyaw sa ilang tinuhuan sa mga munisipyo. Ang Clarin ang ming dawat nila ug wala sila gisalikway. Sa wala panahuman ang o-taking, giampuan si Mayor Joe sa pastor nga isa sa mga miyembro sa maong nga organisasyon nga tagaan og maayong panglawas. Panalipdan sa tanang daotan og tagaan pa og taas nga kinabuhi aron sa ingon magpadayon ang pagpanerbisyo ang Action Man sa lungsod sa Clarin. Si Mr. Aljon Marquet ang nahimong tulay sa grupo aron makigkutay ngadto ni Mayor Jojo aron nga maila ang maong nga organisasyon. Alang sa Action TV, kini si Eric Recta. Good morning, Clarin.
Salamat kayo, News Cooper Rekrekta sa ikaduha nga lokal nga balita. Oath-taking and recognition ceremony sa Asenso Clarin Pullers Club. Gipahigayon. Atong dawaton pagbalik si News Cooper Rekrekta. News Cooper, Action 7, Mega Hidoy. Oath-taking and recognition ceremony sa Asenso Clarin Pullers Club. Niadtong Biyernes bulan sa Hulyo, Petsa 12, 2024, gipahigayan ang oath-taking and recognition ceremony sa Asenso Clarin Pullers Club. Ang pinakauna nga paugnot sa kusog nga kinahanglan kusgan ang matag isa para na naik tsansya nga makadaog sa kontra. Ang maong Pullers Club sa lungsod sa Clarin, baguhi pa lamang sila gi-recognize sa National Youth Commission as recognized and registered youth organization. Kay tungod sa papadingkamot sa presidente sa maong club, Mr. Jim Russell Tuanggang, o paghata og suporta ni SK Chairman Ferdy Alima, ang SK Chairman sa Barangay Poblasyon 1, o sa pinaagi ni LYDO Mr. Aljon Marikit sa paghata og oras aron sa pagkutay ngadto ni Mayor Jojo aron nga maila ang maong sports na sangpit nga lungsod. Gikalipay ni Action Man Mayor Joe ang natukod na klase nga paugnot sa kusog og tungod ning ini gitagaan kini akong suporta sa mahan sa Clarin aron sa ingon ang mga Clarinhong kabataan o mga kabatanunan dili na unya mayabag sa dulang sa mga cellphone, dili na unya makunahon na og sulod sa makadaot nga bisyo o sa sports sa unya nga sama ni ini sila mosulod. Dakong kalipay sa mga miyembro sa Pullers Club kaya gahapon adlaw gideklara nga sila sa Ambassadors of Health Lifestyle ni Action Man Mayor Jojo Roa. Kini usa na sad kadako nga timailhan sa pag-asinso sa natad sa sports sa lungsod sa Clarin nga usa lamang ang tinguha. Ang misamisnon magpuyong malinawon, malambuon og malipayon. Alang sa Action TV, kini si Eric Recta. Good morning, Clarin. Salamat kayo, News Cooper Rekrekta. Kaya itong style kagonday kay kanang ganda-gandagan ta walag to. Ay! Ako kabalik to atong technical crew digay. Ay! Naman kadoy, where are you now, ha? Napaisa. Atong pasudlo ning another nga actually this was posted a while ago already, pero ato lang gyapon ning konon, ha. Ato lang gyapon ning dawaton kay wala pa ni na air. Sa atong pasudlo ning iyang transmission diri speakers. Clarin Municipal Police Station gipasidunggan. Ang balita gikan gyapon ni News Cooper Eric Rekta sa iyang field report. News Cooper, good morning. Go ahead. Municipal Police Station gipasidunggan. Paghatag og mga ganti gihukman nga best police stations operational and administrative, campaign against most wanted persons, campaign against loose firearms, campaign against illegal drugs, og spotless o kung service performance order tidy, lawful, efficient, sharp, snappy, Misamis Occidental Finance Police Station at sa unang National Police Command Conference sa probinsya. Kagipasinugdahan ni Gobernador Henry Iswaminal ni adtong Hulyo 11, 2024 sa Asenso Misamis Occidental Sports and Cultural Center, Capitolio, Oroqueta City. Isa sa napili ang labing maayo ng Municipal Police Station ang Clarin, MPS ubos sa Pangulo ni Police Major Alvin Tamayo. Ang mga nakuha nga award mao ang Best Municipal Police Station based sa Unit Performance Evaluation Rating ubos sa Administrative Parameters gikan sa Enero hangtod Hunyo 2024. Ikaduha mao ang Best Municipal Police Station kay adunay pinakataas nga ihap sa mga pagkumpiska ug nga surrender nga mga armas, nakakuha sa pinakadaghang nga deposito nga armas ug adunay pinakataas nga ihap sa narinyo nga armas gikan sa Enero hangtod Hunyo 2024. Ang ikatulo mao ang Best Municipal Police Station sa baton pinakataas nga ihap sa mga naserbisyuhan nga warrant ug mga nadakpan nga wanted persons gikan sa Enero hangtod Hunyo 2024. Tungod niini nagpataas sa sukdanan sa serbisyo sa kapulisan sa organisasyon sa PNP ug Misamis Occidental Police Provincial Office ang mao mga pasidungog na dawat ato sa first MOC PPO Command Conference sa Asenso Misamis Occidental Sports and Cultural Center, Oroqueta City.
Sa mensahe ni Police Major Alvin Tamayo sa Clarin MPS, magpabiling pagpatuman sa katungdanan sa pagserbisyo ug pagpanalipod sa mga lungsuranon, magpadayon sa pag-implementar sa usa ka lain-laing mga prioridad nga mga programa nga nagtutok sa lain-laing mga pamaagi sa operational batok sa kriminalidad. Nagpasalamaton ang maaptikon nga hipi sa mga kapulisan sa Clarin, Police Major Tamayo ngadto ni most hardworking Governor Henry Waminal og 2nd District Congressman Ando Waminal sa ilang ulipuan ng suporta ngadto sa mga kapulisan og sa Waminal Administration nila ni Action Man Mayor Julio de Cerrua og sa atin ng Bayan Vice Mayor Risa Ging Waminal de los Santos tungod kay dili mahimo sa iyang trupa kung wala ang suporta nga gihatag ngadto kanila. Dugang pa ni Police Major Alvin Tamayo nga dili lang sa istorya ang pagka-action man ni Mayor Jojo da Zirua kundi sa lihok og sa buhat niya kini gipakita ngadto sa Clarin MPS og sa mga longsoranan. Mainit usab nga pagpasalamat usab ng gipaabot sa Misamis Occidental Police Provincial Office alang niining prestiyosong pag-ila kini nga pasidungog nagpasiugda sa walay paglubad nga pagsalig sa Clarin, prestisyon sa pagpanerbisyo o pagpanalipod sa Misamis nun og Clarinhon. Alang sa Action TV, kidi si Eric Recta, maayong buntag, Clarin. Samtang naghulat pa ta sa uban nga mga balita doy atong i-acknowledge og atong i-greet ha kadyatan jud kayo ni. Ato sa ning palutso ni kay ato ka ba ni X-deal dito sa X-deal sa Pika Sibian sa Radio Ascenso ha si Konsehal Marjon Ray Lanzaderas. Limtan pagid hapit ang pangalan doy kadyat lang gigayo. Matod pa niya. Shout out og going na uniform ninyo ya. Salamat kay Konsehal. Maiging pagkahuman sa halos tanan pang mga nagkalain ng mga programa. Pero mo pa'y pagkabot ha. Sige lang, bito. I love you kay ka Konsehal. I love you kay ka. Mayong paglantaw. Sana naman na Cons. Cons naman hinoon eh. Nana dito. Sa Pikas Lawak ang atong kuan. Okay. There you go. Naay ipalusot nga. Oy. Asa naman ani doy? Sending pa. Palihog ko. Sending patingali na. Sending pa. Sige lang. Good morning natong tanan. Good morning and special shout outs ngadto sa mga duha ka nag-birthday gahapon. Time sabi. Sa ning palutso ning kay wapata ka sulod pod sa wapata ka tawag ha. Atong mga kaubas buhat kay importante po kayo tong balita adoy. Importante kayo tong balita. Ding pagyapon. Sige lang, nagakutay patas Pikas ha, Pikas Lawak doy. Naday na palihog kay medyo nanganin tas panahon na. Pero lagi, ato sa nga pagtimbaya ha, sa duha ka Carmelito. Una, ang nakapamakals mi kagahapon. Birthday boy and at the same time retireable usab nato nga kawani sa Balay Lungsod Sir Carmelito Fabria. Sir, good morning and a blessed birthday nimo kagahapon. Kagon na lang ka namo i-greet ha. Kagon papunta ka program. Again, a happy birthday to you. No, may God bless you and the rest of your family forever. Sila pa, mabuhay ka hanggat sa gusto mo. Sir Tolit Siray, sir, good morning. Happy birthday to you also. Ang ato ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management local disaster
Risk Reduction and Management Officer. Talimtan ang ranggo, ha? Happy birthday to you. Belated happy birthday to you, sir. Unsa naman ni? Unsa naman status na to ani sa atong kuan? Wala pa? Wala pa. Ambi na lang ng imong cellphone. Ambi na lang ng imong cellphone. Dira na lang nato napataroyon ng imong kuan be. Paagi ng kuan palihog ko. Asa man tong imong recorder dira. Diri na lang agi kay kuan. Sangab kay ka dira. Diri na lang dyan. No? Ikot panimo diri. Dayo kay ka dira. Agoy. Okay, so atong pasudlon ha si Action 26 man tingali ni siya. Yes, Action 26. John Harold Paglinawan sa iyahang report. Dudong Jan. Good morning. Berahi Jan. Mayong buntag Don Miguel. Time sa ha kay medyo unsa man ni ano man ni siya. Dili kagi dire pikas to tabi. Good morning, please go ahead again. Mayong buntag Don Miguel. Talagsaon nga proyekto, sanitary landfill, gibuksan sa lungsod sa Clarin. Tungod sa kagustuhan nga ang mga lungsuranon limpyo mahilikay sa mga sakit nga dala sa kahugaw sa basura ug bisan pa man gali sa simba ko kamatayon dala sa kadaot nga dala ni ini ang Ruaminal Administration nila ni Action Man Mayor Jojo de Serroa kauban ang atinang bayan Vice Mayor Riza Waminal de los Santos niabli sa bag-o pasado sa Batakan nga sukdanan ug hawan nga sanitary landfill pitsa 16 bulan sa Hulyo 2024 sa Barangay Guba, sakop sa lungsod. Kauban ang Municipal Environment and Natural Resources Office o MINRO ug ang opisyal niini sa pagkakaroon may Kambangay ang Action Man sa Clarin kauban ang mga konseho nidangat gayod sa lokasyon ug ang Provincial Management Unit Officer sa DNR EMB Teresa Digamo, lakip na ang mga pipila pa ka mga bisita gikan sa managlahi nga lungsod ug dakbayan ang ningtambong gayod sa simboliko nga pagbukas ni ini. Si Ma'am Digamo isip nagrepresentar sa Regional Director sa DNR EMB10 Mr. Rinaldo Digamo namulong gayod sa kung unsa ang maong landfill ka importante sa mga katawan ug ang mga pasidungog ngadto sa Ruaminal Administration sa unsa kadeterminado ang maong nga lokal nga panggamhanan muhatag og serbisyo. Nasangpit usab sa opisyal nga kini talagsaon ug gani tulo lamang ang ingon niini sa tibuok probinsya sa Misamis Occidental. Kini naglakip sa dakbayan sa Osamis ug ang lungsod sa Calamba. Samtang gipasundayag usab ni Mayor Joe ang mga pasilidad nga nasangpit nga landfill kini nisiguro sa tanan sa luwas, limpyo ug nisubay sa modernong tawag sa panginahanglan sa katawhan sa modernong panahon. Ikadungag sa Action Man kini magbukas unya pohon ug mga dungag pa nga pultahan sa panginabuhian. Dili lamang kini sa usa ka simple nga labayanan sa mga wala pagipanginahanglan nga gitawag ta nga basura. Apan mag-abli kini og bag-o usab nga mga oportunidad nga mamahimong pultahan sa pag-asenso sa pipila. Dugang mihuras sa kasamtangan nga panggamhanan sa Clarin, pagsubay usab sa mandato sa probinsyal nga panggamhanan ni most hardworking governor Attorney Henry Sibilya Waminal nga nihatag kanato nga mga lungsuranon ug kasiguruhan nga luwas sa sakit ug basura nga komunidad. Paghatag kanato og timaan sa pagpangga, pag-amuma ug siguro sa pag-asenso. Pagkita diri sa lungsod sa Clarin, magpuyo nga malinawon, malambuon ug malipayon. Kini si Action 26, John Harold R. Paglinawan, Mayong Buntag Clarin.
Salamat kay Jan ha, ning lampos. Lampos gyud Jan. Lampos gyud. Importante na lampos. Speaking of kalampusan, Joy, maayong punta, Joy. Good morning! Ato ning kaubas buhat sa simbahan, ha? Salamat kayo to dyan, salamat kayo to dyan. Mo to itong palauman, actually, unya, mo nang gikinanglan, palayo ko sa mong cellphone, no? Mo nang ato ning gikuan, ato ning gihatagan o pagtagad, ato gining gihulat nga pagkabalita, tungod kay mo po na itong palauman, unya, sa programa tang ang lungsod sa Clarin karon kundiin, one of the rarest lagi. Dili na lagi ng rarest. At one of sa mga talagsaon. Dili lamang sa lalawigan sa Misamis Occidental tungod kay tulo lamang kita, namely Clarin, Ozamis, and of course ang Calamba. Sa Mindanao usab. Muna na ta ka mapasigarbuhon sa proyekto sa tong Waminal Administration. Saway paglipod-lipod, saway pagdapig-dapig, akong asawa, Madam Neriza May Daniel Nunez. Good morning ni mo dagadang. Good morning! Taon, kasakit ka ba yung taon ng lawasan ani kay adunay kuan? Binulan nga kuan. Guroy gid taon na gon. Anyway, good morning sa tanan ha. Again, atangi unyang alauna ang atong pagpalawom. Paghatag hulagway sa naunsa na ang lungsod sa Clarin karon. Anyway, alas 9:16 na naman, and the time check is brought to us by Asenso Clarin. Asenso Clarin. Yes, of course, Asenso Clarin, of course. But also, the time check is also brought to us by Asenso Pinoy Party List. Unya na lang na pod ha, alauna hangtod alas 3 sa kahaponon ang atong programang ang lungsod sa Clarin karon ang naghatag paghulagway kung naunsa na ang atong pinangga nga lungsod sa Clarin. Dili na lamang sa atong kikimutangan sa atong Action TV studio sa ngalan na lang sa kinatibukang pwersa sa Action TV ug sa atong Kasibian ang Radio Asenso 106.7 Farm Radio. Kini na lang si Don Miguel, and we're saying bye-bye. God bless us all. Mama Mary loves us all. Bye-bye! Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Action TV. Action TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Action TV. Pinangga ka. Dini sa lungsod sa Clarin, mao kini ang Action TV. Action TV. Balita ug impormasyon. Una mong madungog diri. Action TV. Pinangga ka.